Gusto ko makita sa'yo ka, Oliver, kapag mag-garden ka. Kasi may paganyan-ganyan ka. Pure on Seren Zone, Oliver. Ayan nakalagay. Ay, Jesus! Sabi ko talaga ba kanina, gusto ko bilangin ko? Lord, I don't know kung saan mo ako bibigyan, but I'll trust you. So, ganina kagos nung binigay yun kanina sa mga parents ko, sabi ko, wala Lord, grabe Lord, no, yung... Hi ka guys! Welcome back to another vlog. Yes, sa may Oliver Cagas Game Carla. Di pa na ako nakapag-shave, oh. The shave is shaving. Huy! Tulungan natin yung si Dad Egbert kasi po nagpatulong po siya sa akin. I'm so busy right now, but Ayan siya, char lang. Ha? Beide Hände haben. Also, wir müssen diesen Sitz, den Sitz, so hier raus. Was nochmal? This is it, yeah? Dieser Sitz This is muss so raus. Du musst den hier packen, hier, und vorsichtig, dass der hier dran vorbeikommt. So, ich gehe da. Hier dran. Ich gehe rein. Und ich? Ich warte hier. So packst du den. So Ja. rauskommen. Und ich greife von hier. So, I'm going to help Dad Egbert because I'm a good son. Sige, magbuhat ka na ng sariling bangko mo, Oliver. Ito kasi, ito yung pagbili namin ng itong ID bus or ID bus, ito yung original na upuan. Di ba sabi ko sa inyo na gagawa siya ng bagong upuan na yung may massage, may heater ang upuan. So, ialis na to and you will sell it, Egbert? Ja. So, verkaufen? Echt? Ja. Und dann fahren wir ohne Sitz. Pwede pala siya ibibinta, no? Weißt du? Ja, genau. Jetzt. Bisschen Platz noch. So. So, vorsichtig packen, warte. Wir können das abstellen. Warte. Was aus? Kann nichts passieren. Alles gut. Bisschen weiter. So, stopp. Lass es so stehen. Ein bisschen zurück zu mir wieder. Ein bisschen zurück zu mir. So lassen stehen. Ich komme jetzt gerade um. Also. Und jetzt. Okay, so. Oh, Das ging gut. So muss Na, der andere einmal. später auch rein, ne? Jetzt baue ich den Sitz um. wann? Ich baue jetzt den Sitz um. Ich muss den aufmachen, Airbag raus. Der Airbag kommt in den anderen Sitz rein und dann. Jetzt? Ich mache das später. Step. Thank you so much. First step was very good. Was very good. So, ist das schon fertig? Jetzt momentan, das ist jetzt erstmal fertig. Okay, so ito muna daw ang una niyang gagawin. So, after dito, kapag matapos na po ito ka, guys, yung the other side naman, doon sa harapan. Ayan, sa harapan. Und dann, wenn das fertig auch, die hinten, hier, das kann auch, Alles. alles, Wir tauschen. What? Die anderen sind besser. everything. Oh my goodness. Der Sitz hier ist normal. Und der andere hat ist besser. Der hat eine Beinauflage noch. Oh, Deswegen. Komfortsitz. Ist das. oh, Das ist Standard und wir bauen Komfort ein. now I know. Ich muss da gleich essen. Ja, du kannst jetzt alles essen. Ich brauche eine Zeit. Ich- Ich muss es erstmal Ja, auseinandermachen. ich wollte es nicht essen, aber ich habe gesagt, ich esse bei der Warum? Ich muss auch gleich auch pflanzen. Ja, du kannst auch alles machen. Deine Tomaten hast du gekauft. Ja, gut, dass du wieder eingepflanzt bist. So. Noch ist die Tonne nicht geholt. Da hast noch alle Chancen. Okay. So, gagawin na po niya ka, guys. Tapos, sabi niya, tapusin na niya to kasi ang ganda na po ng panahon and thankful to God, no? So, unahin niya to and then after niya matapos to, ibalik, ilagay yung, bago yung nabili namin from nung January. So, ilagay dyan. Tapos, yung kabila naman, kukunin na naman po yung kagay. So, kailangan ng tulong kasi po, baka ma-scratch. So, kung may scratch siya ng kunting scratch lang nito, or maano lang siya dito, so mahirapan mabinta. Dapat wala siyang scratch, as good as new pa rin. Para mas, alam mo naman siya, meticulous yan sa mga, lalo na sasakyan. Kaya guys, bahalag, kung sabi sa pa, bahalag magkinaunsa ka dira, basta ang yung sasakyan na, wala agyud na tapsingan, o agyud na unsa. Diba? Bahala gyud ka guys. So ngayon, let's gonna open the guys para magka-air.
may hangin po na pupunta. Kasi mamaya, after kong mag-lunch, kakain kami, ay magtanim ulit ako dito ng Zeus kartoffel or yung sweet potato. Sweet potato. Let's open. Yung Zeus kartoffel natin. That Egbert, yesterday, ay bumili siya ng kamatis pa na 6 kasi 5 lang to. 6 dapat yan, tapos namatay yung isa, so 5 lang yan. So, bumili siya kahapon, so may 6 pa. So, ilagay natin dito ang the rest dito. So, nilagay ko din dito ng citronica, guys. So, tingnan nyo, may bagong dahon naman siya, no? Para mas lalaki kasi ang citronica, kailangan niya ng sun at saka kailangan niya na mainit na temperature. So, sabi ni Dad Uwe, ilagay daw sa Givex house or dito kasi para mainit. At saka, tingnan mo yun po yung tinanim natin na gorke, yung cucumber natin na pang cucumber salad. Ayan yun, may maliit na po siya guys, no? So kapag medyo malaki-laki na siya guys, is the right time na ilagay na natin dito. Dito natin ilagay para lagyan natin ng ganito din, no? Same sa nilagay ko sa kamatis na may para sabi tayo pa mukatay. So meron silang pang para yung bunga niya hindi siya kakain ng insect kapag ang bunga niya nasa ground floor. Dapat yung bunga nasa first floor, okay? So hindi pa siya pwede i-move kasi po kakasibol pa lang yan ng sprout. So, hintay lang natin yan. Thank God, no? Pero ang ating malunggay, wala na talagang pag-asa. Hindi siya sumibol guys. So, tingnan nyo, walang malunggay, no? So, yung other malunggay na tinanim ko, itatanim ulit natin. Okay? Baka may chance. So, ilagay natin ulit dyan. Baka ngayon may chance na siya. So, but before that, kakain muna tayo kagas before natin yan tatapusin. Hi guys, it's ready, it's go, it's time to go. Ano pa sabi ko dito? So it's time to plant. Hala, asa na kung kuan guys? Nakalimutan ko. Yung gloves ko ba? Kasi maganda kasi mag-gloves guys para yung sa kamay natin hindi diretso yung mga soil. Pero ngayon hindi muna ako mag-gloves kasi po ayoko na pumunta po. 3 beses na akong pasok labas sa bahay kasi po may nakalimutan ko yung standard ng aking DJI kasi kailangan ng standard kasi mahangin-hangin, baka maano siya, matumba, naku, putol. So, itong plants ko, at yung, basta, balik pa akong doon, tapos ito pang kamuting kahoy may noon, alam niyo ba anong tawag dito guys? Hindi ko rin alam. Kamuti po ito na pinatubo ko. So ngayon tubo na po siya. So it's the perfect timing po na magtanim po tayo. Wait ko yung may camera. Mas ilapit ko po kayo sa camera. Wow, si Andy ha. Nag-aw-aw siya. So, hindi na lang ako mag-gloves ngayon guys. Para first time. Para hindi naman sanay, no? Sanay tayo sa mga walang gloves. Sa Pilipinas, wala tayong gloves doon. Ano ako doon sa amin, walang gloves. Ay. So, una natin itanim is the tomato. Because tomato is, alam nyo na, kapag magtanim tayo kagas, nakita ng mga peres ko ngayon kagas, may mutse ako yung hat. Sabi niya, wow! Sabi nila kagas, wow! Ito yung gusto ko makita sa Oliver kapag mag-garden ka. Kasi may paganyan-ganyan ka. Nakita na daw na nagmutsi ako kasi pa. It means to say, nag-garden na si Oli. Kasi kapag walang ganito, dapat perfect daw to yung itong hat, tapos itong jacket, pang garden. Diba? Iba din talaga to si Oli guys, sabi ko sa inyo. So ang ginawa ko dito guys muna ay nag-ano ko ng lupa. Naggawa ko ng hole. Sabi ko kanina ba, ginudyo ko yung peres ko kanina. Kasi nag-breakfast kami, tapos yung breakfast namin, meron kaming, anong pagtawag nito? Kumain kami ng kamatis na maliliit, yung cherry tomato ba? Sabi ko ba, bakit kayo bumili ng kamatis? May kamatis na tayong tinanim doon. Sabi, tawa sila. Kasi kuha nila yung joke ko, kuha nila yung humor ko. Sabi niya, iba ka talaga magbiro, Oliver. Pinapatawa mo kami. Kuha ko daw yung joke. Ito mga parents ko. Ano na yung pa mag-joke ako, guys? Nako. Bintang-bintang yung joke ko sa kanila.
Binta-binta. Ilagyan natin nandito ng isa kasi po may space pa dito. Oh, diba? I think ito kasing nabiling na di lang ako sure ha, pero itong nabiling na kamatis ni Dad Egbert ay malalaki. Alam yung bunga na hindi cherry, yung nabili talaga namin ni Dad Uwe, yun yung mga maliliit na masarap. Yung cherry talaga. So itong nabili ni Dad Egbert ngayon, kahapon to nabili niya. Ito yung malalaki. Pero okay lang din malaki kasi pwede siya isalad. Pero ayun na kasi namin na malaki kasi na kami last year nung una namin na garden dito ba malaki ang aming tinanim. Walang kalasa-lasa ka guys. Sabi pa namin never na na malaki. Kasi mas maganda yung maliliit kasi nga masarap siya. Matamis-tamis. Pero okay na rin ito. Malaki kasi po ang malaki naman sa kamatis, ang gusto ko sa kanya ay yung niya kapag green. Masarap yung green. Ay. Kapag green na kamatis na malalako yung papa ko. Sa green kamatis na kinakain kasi yun ang palagi namin nilagay sa ginamos. I-part siya sa ginamos ba? I-slice na maliliit. Tapos yan sa ginamos. Ulam na. Oh. Tingnan nyo, hindi ako nag gloves. Agad yung kamay ko, wala na. Sige lang, akala mo naman talaga, no? Huwag ka na maarte-arte dyan, Oliver. Importante, buhi. So, maglagay ako dito ng isa pang, kasi nga, lagayan to siya ng, tingnan nyo pang ginagawa ko, kasi po, lagayan siya ng ganito. Ito siya ilagay. So, meron pa. Marami pa dito. Wait lang. 3 pa. Alam nyo ka guys, nung kahapon kasi, yung una kong tanim ng kamatis dito, yung nag-start ako na garden. Alam mo siya, para siyang it likes therapy sa akin na nagtanim ako kahapon. Alam mo yung saya ko sa puso ko, yung walang kapantay na saya. Hala, maniwala kayo sa hindi ka guys, nung nagtanim ako kahapon, yung puso ko, super saya na, hindi ko siya ma-imagine, hindi ko siya ma-explain. Alam mo yung meron kang pure happiness, not because may pera ka o wala kang pera, or ano ka, yung happiness na it's not about money. Happiness na very pure. Walang katumbas. Yun yung na-feel ko kahapon nung nagtanim ako. Nung nagtanim ako na ano ko nung na taon to. Pinagpawisan ako. Kasi parang first time ulit ba na ganung scenario na nagtanim-tanim ako na mga halaman na pinagpawisan, lahat na. Grabe ka guys, maniwala kayo sa akin at sa hindi. Maniwala na lang kayo. Kasi ako man naka-feel, hindi kayo. Basta. So, dahil natanim ko na po ang ating kamatis, is the perfect timing na itanim natin ang kamote. Dalawa yung binili ko, pero isa nalata. Nalata siya kasi po na ano siya ng tubig. Wala na siya. So, mabuti na nabuhay pa yung isa. Tingnan niyo. Diba? Nabuhay pa siya. So, saan ko siya itatanim? Dito sa pinakadulo. Pinakadulo po para
mabilis na siya kung ano na siya, katay-katay. Dadami na, so at least, survive siya. Ang gusto ko lang nito kagay yung dahon. Kamote po to kagay sa kamote. Yung kamote ba? Tanong ko po pala sa inyo kagay please answer down below. Yung kamote ba kagas yung dahon nun, pwede ba siya maging salad? Kasi yung alam ko kasi sa amin, yung kamote ay yung kamote tops na pwede. Kamote tops. Di ko lang alam dito sa kamote na yan. Yung kamote yun na binibili natin yung bunga. So sa amin naman kasi yung kamote tops, yung udlot ng kamote tops. Please, paki-comment down below ba yung sa kamote, yung udlot niya, pwede ba siyang gawing salad din? Kasi dami niyang vitamins sa kagas ya. Lalo na mayroon ka mga ano pa dyan. So, kay kagas, nagtanim na ba kayo dyan kagas? Maganda talaga. Sabi ko ba sana everyday na lang araw-araw ay summer. Para sa atin ba tropical, pero maganda din naman experience natin yung ibang season. Hindi lang palagi summer kasi po lumaki tayo na palaging summer sa atin, ulan at init. Maganda naman experience natin yung mga iba namang mga chariret. Hala, kailangan ko bumili ng ganito ba? Kasi kulang to. Kasi di ba? Pero pa ako ditong cucumber. The cucumber is getting bigger. So, ayan. Isa pa. So, yung ito naman ay para sa aking ito. Guys, mali pala ako kasi yung kamote ko, nilagyan ko siya ng pang-ugsok. Yan, yan. Oh. Hindi pala siya, yung kamote pala, hindi pala siya mukatay. No? Ano pala sa Tagalog ang mukatay guys? Uy, Jesus. So, kukunin ko lang siya kapag itanim ko na yung cucumber ko. Ito kasi cucumber ko. Yan, oh. That's my cucumber right there. Ayan, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Huy, 11. 1, 2, 2. Ay, 15. 15 siya lahat. So, yung malunggay ko, dito ko siya tinanim, pero walang nangyayari. Wala dito na part. So, gagawin ko yung malunggay ko doon, kukunin ko ulit. Magtanim ulit ako ng malunggay, baka makasurvive siya this time na, di ba? So, at least yung cucumber natin ay bunga na, siya. And ito, cucumber na to, dito natin siya ilagay na part. Dito na part area. Tapos, dito kasi sa gitna, itong gitna naman, itong part na to, gitna na to, at saka dito din sa harap, ay yung salad. Yung mga lettuce. Yan, dyan natin ilagay. Ayan. At saka, magtanim din tayo dito din ng salad din. Kasi yung apakan lang natin, dito lang tayo sa gitna. Kung saan tayo ngayon, dito tayo mag-apak-apak. Para marami tayong maitanim dyan. O, diba? Palibutan natin ka, guys. Pero sana yung malunggay talaga. Sabi ko sa malunggay na yan. Pero I'm happy for my ayan, diba? Naka-happy, no? Nakakabigay ng joy. Yan. Kamatis natin. Look. Diba? So, nilagyan namin dito kasi dito po siya lagyan ng tubig. Hindi dapat i-direct sa kamatis kasi kapag i-direct sa kamatis, masisira. So, kailangan dito lang siya. So, mamaya pa siya lagyan ng tubig, okay? So, that's it for tonight. Tonight for today. Diyan lang muna kayo, ha? Isarado ko to guys para mas mainit. Sabi ng parents ko, dapat isarado muna natin to para mainit daw. Mas mabilis siyang lumaki.
lumaki ang mga halaman kapag mainit. Alam nyo ba kagas na ito yung very fulfilling ko. Ayan, nakita nyo ba may mga nag-sweat tayo, di ba? Yung very fulfilling po na kapag nagtatanim-tanim tayo tapos merong pinapawisan tayo, yun yung sarap sa feeling, sarap sa pakiramdam kasi po nakakawala ng toxicity. Uy, toxicity, ano toxicity? Yun, di ba? Ang galing. Gusto ko yung kapag kasi while na pinapawisan ako, mas maganahan pa akong maggawa-gawa. Gusto ko pang yung, alam nyo yun, yung, for example, nag-exercise ka, tapos nag-exercise ka, pinagpawisan ka na, mas maganahan ka palalo mag-exercise. Something like that, diba? So, ito din. So, yung pagtatanim kasi, isa siya, therapy talaga siya. Tapos, makita pa natin yan soon na kapag meron na tayong mabunga dyan, excited na ako, few more months na, pwede na siyang kainin. Kainin agad. So, kasi Dad Egbert ay very busy naman siya sa kanyang ginagawa dito. Dito sa garahe siya, dito. Ito yung ginagawa niya sa kotse. Sa ano niya, sa ID Booz. Ito yung pinagawa-gawa niya. Hello. Yan siya, Busy is the lonely is the people. Siya. Grabe no, lagyan talaga siya ng ganito kagis no, kasi pag hindi mo siya lagyan na, matatchingan lang. Maano na ng konti, wala na. Mabawasan ang value. Kapag ibibenta siya, mabawasan ang value kapag may mga scratch. Tingnan niyo po yung rhododendron namin kagis sa harapan ng bahay. Diba? Nag-boom din siya dito na side. Ito yung mga halaman namin. Itong peony. Ito na, diba? Wow! Ganda-ganda na. Ganda ng peony, no? Pero yung tinanim ko dito ng halaman kagis, tingnan niyo yung cosmos ko. Walang nangyari. Walang nangyari. Sinasabi ko talaga dito. Tsaka, meron pa. Ayan, yung halaman namin na kulay pula. Yung rose namin, yan yung pinaka-late na mag-bloom. Yung, for example, itong rhododendron na yan, tapos na yan, wala na yan. Itong kulay pula, hindi po siya rhododendron, yung kulay pula, di ko alam kung anong pangalan niyaan. Ano ba pangalan niya yung kulay pula? Hindi ko alam. Mawala na yung kagais. Yung late naman ay yung yellow. Ito yung yellow na rose. Nakita niyo palagi dati sa vlog ko, di ba? Maganda yan tingnan kasi. Tapos ang bango-bango pa. Para kang si Cinderella. Di ba? Yellow yun. Yan. Ang ganda niyan kagais. And dito naman tayo sa harapan. Yung peony natin. Ito pa. Di ba? Sabi ko sa inyo kagais. Ito. Hindi masyado dito kagais. Hindi siguro masyadong mataba ang lupa dito. Kaya ang rhododendron na to, hindi masyadong maganda pagka. Pero okay na. Okay na kaysa wala, di ba? Di ba? Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you, Lord. Sa hangin na that I breathe. Thank you. Hi! Guys, uwi ko lang po galing dito sa galing sa bundok. Nilakad ko po si Andy. And at the same time, before ko nilakad si Andy, nagtanim ako kanina, di ba? Nagtanim-tanim ako ng mga halaman natin. At the same time, after that, sa aking pagtatanim guys, ay nag-biking ako dito around the city kasi po ang ganda po ng panahon. So, 1 hour po ako nag-biking. Kanina, gusto ko sana na magbili ng ice doon. Nagdala pa ako ng pera kasi baka makabili ako ng ice ba dyan sa Tapos sabi ko, wag na lang. Hindi na ako kaya ng ice. Uwi na ako. So, 1 hour kanina na Kasi yung, yung sa biking ko, electric bike man ako, palubat na. Sabi ko, palubat na to. Baka hindi na to makaano pag paakyat na ng dito sa amin. Sabi ko, uwi na lang ako. And then, kalimutan ko kasing i-charge yun. Normally, kapag mag-biking ako sa araw, hindi pa siya malubat. Hindi ko na-charge simula nung nagamit ko last time. So, ngayon, i-charge natin. Tsaka yung mga gamit natin. Meron akong mga gamit dyan na galit na order ko. Tapos kanina dumating. Kahapon po siya dumating. So, inopen ko na kanina kasi po. Yan po ang ating OOTD sa darating na bakasyon sa Rome, Italy. Ilang tulog nilang po talaga guys. Makakain na po talaga kami ng Jollibee. Oo. So, mapunta kami sa Vatican City. Di ba? Wow!
wow, mapuntahan din natin yan. And then, I'm sure, and I'm pretty sure na dadalhin ko pa rin kayo doon, guys, para makapag-vlog tayo, para makabawi man lang konti-konti sa ating mga damages. Kung pina-Harvey pa, malaki ang ating damages sa bakasyon na to. Damages means malaki ang ating na bayaran. So, sige lang. At least, di ba, we need to, yung ma-experience daw alam yung mga travels. Dapat more memories na ililikom. Ililikom, no? More memories, more travel experiences. Kasi nga po, sabi na ni Tita, travel is knowledge. Knowledge is travel. Pagtanda natin na hindi na tayo maka-travel, at least, maisip natin, uy, alam nyo, or ma-share natin sa iba nating mga pamilya, nakabata up sa atin, sabi natin, uy, alam mo, napuntahan namin yan, ang ganda doon. Tapos, natin yung saang mga European countries, o saang mga countries na napuntahan natin na pwede natin i-share na doon ang pinakamaganda. Pero sa akin lang, ako lang po ito so far na pinakamaganda at gusto kong balikan din talaga ay ang Norway. Sa akin lang to, hindi ko lang alam sa inyo. Norway, ang first na gusto ko talagang balikan, pero sabi ko ba, siguro hindi na ako makabalik doon. I don't know, kasi isa pa, ang mahal, grabe ang mahal ka guys sa Norway, and then mga pagkain, mainumin to ang mahal, grabe talaga. Pero the best, lalo na sa mga countryside, grabe the best ang countryside sa Norway. Gusto ko siyang balikan, pero gusto ko makita yung Polaris. Yung Aurora Borealis, di ba? Yun ang gusto kong puntahan. Pero sige na lang, makita ko naman dito sa Germany, pero dapat picturean mo siya para makita. Pero kapag personally mo siya makita, dapat picturean mo siya. Oo, dito ganyan sa Germany ka, guys. So, second, na gusto ko talagang balikan din, sinasabi ko na to dati nung first ko napuntahan yung Amsterdam. Grabe, the best. Gusto ko siyang balik-balikan ng Amsterdam. Kasi nagustuhan ko doon. Alam, may mga kanal-kanal nila doon. So, this time, sa Italy na naman po tayo. Rome, Italy. Nakapunta na ako ng Italy, pero doon sa Dolomite. The best ang Dolomite ka, guys. Alam mo yung orange stone doon? Grabe. Pero nakapunta kami doon. Winter season yun. Pero, may sunlight pa rin siya. So, pag sunlight, diretso siya sa stone na ang orange, ang ganda, tingnan ka guys. Oo. So ngayon sa city na talaga tayo, mapunta ng Jollibee, punta tayo mag-roaming around tayo sa Rome. Pero sabi nga daw nila, dapat daw mag-ingat tayo kasi nga daw, marami nagsabi sa akin, mga parents ko, mga guests ko, kasi yung mga guests ko sa hotel, palagi kami nag-share, mag-interact para makipag-share sila sa akin. Tinatanong nila ako kung saan ba ako, at saan daw ako mag-vacation. Alam mo, mag-guest namin ka-guys, machismosa din. Sabi ko, punta ko ng Rome. Uy, ang ganda sa Rome. Sabi, ang ganda, the best sa Rome. Sabi pa nila, ang dami alam mo yung mga history, mga old town. Pero sabi nila, take care lang kasi daming mga pickpocket. Yun ang sabi sa akin, ha? Pero hindi pa naman makapunta doon. Pero sabi ng mga parents ko, kasi nakapunta din sila doon last year, take care din talaga, Oliver, yung bag mo. Huwag mo ilagay sa likod mo, sa harap yan palagi. Yung cellphone mo, ilagay sa harap. Alam mo yung crossbody pack, crossbody bag ko, dapat sa harap yan para maano talaga. Tapos kapag kakain kayo sa labas, for example, sa snacks or sa imbis, alam mo yung kung sa kiosk ba, yung cellphone mo hindi ilagay dyan sa table mo. Ilagay mo sa bulsa mo, sa bag mo. Kasi hindi mo alam, may magsabi lang sa inyo, uy, hello. Tapos kinuha na pala yung ano mo. Alam mo naman sila, Oliver, sabi niya, mga professional yung sila, alam nilang ginagawa nila. Tapos sabi pa nila, ang target na nila, mga Asian. Si Dad Uwe, sabi niya, pinatay niya yung minimute na yung TV kasi, mag-breakfast kami, nood kami ng TV, like, alam mo yung nangyari sa Germany, meron kami game show, pinapanood every morning din yan guys. So, mute niya, sabi ko, sige, mag-usap muna. Sabi na Ove, sige, mag-usap muna tayo ngayon, may sabihin tayo, sabi niya. Oliver, natandaan mo ba nung nagbenta kami ng kondo sa Köln? Sabi ko, oo. Pero sabi niya, wala kaming naibigay sa iyo pa, di ba? Kasi normally sa mga parents ko, guys, kapag binusang may ibenta, for example, magbenta sila ng sasakyan nila, bigyan lang ko ng konti. Like, paano na, alam mo yun, magbenta na sila ng, yung una, yung hotel,
malaking hotel na sa city, bininta, binigyan din ako. Ayun, yung kondo naman bininta. Sabi niya, akala mo ba wala kami ibigay sa'yo? Meron. So, ito po yung, guys, nakalagay na po siya sa, sabi pa dito, oh, Fue Onseren Zone, Oliver. Ayan, oh, nakalagay. Sulat talaga to Dad Uwe. Ganito ang handwriting niya. Ito. Yeah. For Onseren Zone, Oliver. It means that for our son, Oliver. Ayun, oh. So, tingnan ko kayo na, uy! Pag tingnan ko kayo na, ang una ko nakita, ito, kasi ito nakita, 100. Kapag ganitong kulay, 100 euro yan. Sabi niya, oh, so use it until you fake it. sabi niya, use it kung saan mo siya gagamitin. Ikaw na bahala sa'yo yan, sabi niya. So, sabi ko, lo, timing talaga, napapunta kami ng room. So, sabi ko, lo, may allowance na talaga ako. Sabi ko talaga, lo, salamat. So, nagpasalamat ako sa kanila. Tapos, hinag ko yung pong dalawa, si Dad Uwe, Dad Igbit, hinag ko po kanina kasi hindi na kami nakapag video kayo na napagbigay. Kasi nga, na-surprise nga ako, di ba? Pag mag-surprise ka, mag-video ka pa, so, nagiging scripted na. So, hindi na na-videoan. Kasi nga, like, hindi ko alam, nabigyan pala ako kasi hindi ko talaga alam na kanina pala, pag having breakfast, sa pangit ko pa mukha kanina. so, i-share ko na sa inyo kagay. So, pag-open ko, so, yung pagpasalamat ko sa kanila, umiyak ko si Dad Uwe. Hindi ko alam, kay Dad Uwe, emotional yan siya. Umiiyak yun siya kagad kapag makita na happy ako. Siya yung unang magiging happy at saka si Dad Egbert. Siya yung makita ko talaga sa puso at isipan nila, wow, makita talaga na happy yan sila sa mga ganap ko, happy yan sa mga achievements ko, kahit mga small achievement, happy yan sila kagay. So, kanina umiyak si Dad Uwe, hinag ko siya. So, sabi ko ba, ha, ikaw pa yung nagbigay, ikaw pa yung umiyak, o, diba? Dapat, diba, ako umiyak kasi ako binigyan. Parang baliktad. So, ganyan siya kagay. So, ito na po. Ay, Jesus! Sabi ko talaga ba kanina, gusto ko bilangin ko? Huwag na lang. Ito yung laman. So, dami. Jesus, thank you kayo. Hindi ko to ipapakita sa inyo, guys, just para iba-brag ko kayo. Pinakita ko to sa inyo, guys, na I'm thankful and grateful. At saka, pinapakita ko din to sa inyo kasi para magselos kayo. Ay, charot na joke lang. Hindi. Joke. Ano lang, thankful ako na binigyan ako nila guys na sabi ba niya kasi you are our son, dapat meron ka din sa'yo. Hindi lang sa amin lang to. Dapat meron ka din sa iyo daw. Sabi ko, oy, ititit talaga ako guys like their own. So, ayan, oh. Sabi ko ba, thank you kayo kay thank you kayo kay nanadyo ko meron ako pang sa Rome. Pang bakasyon. Nabayaran ko na yung ko doon, nabayaran yung flight namin, yung back and forth, yung kung saan kami magstay, nabayaran din namin yun kagay. So, ang allowance na lang, alam nyo po kagay sabi ko pa kaya pagtanggap ko kanina, sabi ko una kong sabi talaga kay sa lang biro to. Sabi ko, wow, grabe, God will always provide. He is provider talaga. Kasi po, before ang vacation na to, before ako binigyan ka guys, pray ako ng prayer sa Panginoon. Pray ako every night, every day. Sabi ko, Lord, I know ikaw yung provider ko. I know na, pinipray ko talaga guys to. Sabi ko, I know you're my provider. I know na dati-rati pa kapag magingi ako sa iyo, binibigyan mo ako. I know na you will do it again. Kung you did it before, I know you will do it again. Kasi you are one. Yung budget ko is very tight, yung kunti na lang, yung pera ko. Pero I am able to send money to the Philippines. I am able to help. I am able to give kung sa church man yan. Alam niyo, sabi ko, kunti naman ang pera ko, pero I still, nakapagbigay pa rin ako. Oh, yung sinasabi, di ba sabi nila, kunti lang yung pera ko, ayoko na magbigay kasi ito na lang yung pera ko. Pero ako guys, kahit meron akong kunting pera na lang to, no? Pero ako yung giving heart, hindi ibig sabihin na nag-ano ka naman dyan kasi istorya mo yan, so ikaw talaga ang bida. Pero yun yung ako guys, kasi gusto ko i-share kasi para maging inspiration sa inyo ba na walang masama na maging mabuting tao, walang masama na mag-share ka kung meron kang, alam mo yung meron kang heart na mapagbigay, walang masama dun ka guys. So,
Sabi ko ba, pinipray ko last day, ay yung last week, hanggang ngayon sabi, Lord, please, sabi ko, please, damihan mo pa yung, ang una ko ba sabi sa kanya, sabi ko, Lord, di ko alam mo kung saan mo ako bibigyan ng resources para mag-provide sa akin, para sa aking bakasyon, para may allowance ako. Di ko alam kung saan kukunin. Kasi ang alam ko lang, siguro sa vlog ko, doon kukunin, pero konti na lang yung vlog, konti na lang yung viewers, konti na lang yung kita ko dyan. So, sabi ko, hindi siya kasya, hindi siya enough sa bakasyon. At saka, bakasyon ka, malaki talaga ang damages. Tapos, magbakasyon ako yung lahat magbayad ka. Guys, mga parents ko, hindi. Kapag magbakasyon kami, kasama ko mga parents ko, kasama na ako doon, hindi na ako magbabayad. Sila na mag-provide sa akin. Pero this time kasi, mag-isa ako. So, ako bahala sa sarili ko. Alam mo yun? So, sabi ko, Lord, I don't know kung saan mo ako bibigyan, but I'll trust you. So, ganina ka, guys, nung binigay yun kanina sa mga parents ko, sabi ko, Lord, grabe, Lord, no, yung pinipray ko sa iyo, yung sabi ko, the best ka talaga, Lord, yung kapag may faith ka lang talaga, no, na yung pinipray mo, hinihingi mo na may faith ka, ibibigay niya. Sabi ko sa kanya, I don't know kung saan sino magbigay sa akin ng blessings, I don't know kung sino sa akin yung gawin niyang instrument ba, pero, mga parents ko lang pala yung ibigay niya ng instrument. Yung parents ko na binigay ng instrument para may parents ako dito. Tapos ngayon sila na naman nagbigay sa akin allowance. Sabi ko, Lord, grabe. Guys, wala tong joke ha, guys. I'm not joking right now kasi nga, alam din ng Panginoon. Alangan naman no, mag-joke ko sa inyo. So parang, nag-joke lang din ako sa Panginoon. No. Alam mo yung mga nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo, guys. Kasi kapag nagsisinungaling ako sa inyo ngayon, so parang nagsisinungaling na din ako sa Panginoon, di ba? Sabi ko po, grabe sa kayo na pag bigay sa akin ito, oh Lord, grabe ka. You are truly our provider ng ibang tao. Bakit very, very tight yung budget ko ngayon, kagas? Nga, binabudget ko yung pera ko ngayon. For example, sabi ko ba, yung sahod ko ngayon para to sa ito. Yung sahod ko next month para to sa ano. Kasi po, kung bibigyan ng pagkakataon, kung bibigyan ng Panginoon ng blessings pa, no? Baka makauwi ako this year. Baka lang. So, sabi ko sa mga parents, alam na ng mga parents ko, so okay na sa kanila. Mga kapatid ko, okay, alam na din nila. Pero sabi ko, hindi ako sure kung kaya ko sa budget this year. Pero kakayanin ko kasi I know God will always provide. Kapag gawin mo lang yung best mo, gawin mo din yung part mo. Kasi nga po, sa amin, mag-renovate ako, magpagawa ako ng kwarto ko doon. Di ba may kwarto ako doon? Doon na yun, pero may ibang part ako doon sa bahay ng ate ko. Pa ko ng paggawa ng kwarto ko na talaga. Hindi na ako magpaano ng bahay sa amin. Kwarto ko na kasi nga, uwian na naman ako doon. So kung magtayo ako ng bahay, walang makastay. So masisira lang, di ba? So sige lang, kasi may awa din ang Diyos, no? Sa lahat ng ginagawa natin. Guys, mag-end ako ng vlog ngayon. Please don't forget to like, share, subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood. This has been Oliver Cagas Game Maker, and then, cheers!